Ang laban nina Jay Black at Pistolero sa Flip Top Ahon 14 na ay naging mainit na usapin, base sa mga nabasa ko, mukhang nagwagi si Jay Black sa laban na ito, ang kanyang panalo laban kay Pistolero ay itinuturing na kanyang redemption, mukhang nagpakita siya ng mahusay na performance sa laban na ito at nagustuhan ito ng maraming tao, sa kabilang banda, si Pistolero ay kilala rin sa kanyang mga teknikal na kasanayan at komedya sa entablado, ang laban ng dalawang ito ay itinuturing na laban ng dalawang isabuhay champion, kaya't ito ay tiyak na naging isang mahusay na palabas, ang mahalaga ay ang respeto at sportsmanship na ipinakita ng dalawang rapper sa bawat isa, ito ang naging breakdown ng laban ng dalawang isabuhay champion. Ano feeling mo? Dikdikan to? Salpukan ng bara? Isabuhay champ at isabuhay champa? Puta. Nagpasalamat pa talaga kay Mayor, tuwan-tuwa siya daw yung bida. Sabi niya, oh, laking bagay nito, Mayor, salamat po sa gasolina. Yung mga magagaling nun, takot magkaubo. Kaya yung pagkapanalo, napakadali mong nakamit. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamagaling nung maraming may sakit. Anong feeling na ikaw yung 2021 champ, tapos labang Lipcram at M-Side yung tumatak na laban? Anong feeling na tinalo mo si Goryo sa isang close fight pero first round niya yung pinag-usapan? Anong feeling na after kanyang pahirapan, tinalo ko si Goryo gamit round 1? Ganong kakahina. Kailangan mo pa magshabu at addict bars para yung palakpakan mata mo. Kaya mo nasilat si Goryo na una siyang malobat kaysa sa'yo. Hindi ka nanalo dahil malakas ka, sadyang pahina kanyang takbo at talagang pupurol yung talas pag binangga mo sa bato. Congrats! Siya daw si Travis Barker, kontrolado niya yung palo. Ang lupit din kung iisipin. Siya'y responsableng nagsasyabu. Yan yung gusto niyang sabihin. Hindi ito uubra sa akin, mapa-freestyle man o written. Kung kontrolado mo yung palo, ako nagdidikta ng rhythm. Nangina mo ka, pasin niyo ba? Pagkatapos bumara, may 2 pitik. Tignan niyo, that's true. Kami 4 bar setup lang, siya 4 plus 2. Nangina mo, bigla-bigla ka nagsisignal light, hayop ka. Yung kanan nag-iisip, yung kaliwa pa naipikit, ayaw mo pa rin tigilan, literal na yung side effect. Yun ang ina, sige batak lang ng batak, papapati din yan pag naglaon. Kung gising na gising ka pa mamaya, hindi ka nababangon. Dahil wala akong pinagkaiba sa hinihitit mong lason, yung akala mong kontrolado mo, unti-unti kang nilalamon. Tinangina, pinagsigawan kanyang bisyo para sa palakpakan nyo. Kaso huli na ang lahat bago mo natanto. 100K remake to the Lord. Puta angas Huwag ka magtala, may pistol. Gago, bypass to. Kaya round mo na. Round 1 game? Congratulations sa'yo, Peace. Kasi narating mo'y malayo-layo na rin talaga. Dating nag-freestyle lang sa streets, at may speaker pang dala-dala. Nakilala ka dahil kay Smagla, sheesh! Pasalamat ka sa kanya. Pero sa'yo ngayon marami nang inis. Puntahan ba naman sa sementeryo yung hari at mag-rap sa puntod niya? Milyon na nakakita ng iyong katangahan. Pero ayos lang yan. Yung takoyaki mismo, kainin mo na lang. Malilimutan mo yung nakaraan mo. Problema na pinagdaanan din na kailangan lampasan. J Black versus J Flag. Wala talagang tatalo sa nag-iisang OG Enigma sa paggawa ng match-up. Unpredictable. Di nakabase sa comments na talaga namang para sa hip-hop. At isa yon sa rason kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang flip top. Sumali ka raw sa PSP O dun na lang kayo para maging malinis naman ang mga laro sa liga na to. Huwag ka na dito maglaro Last game niya na to pag bumalik ka pa raw dito, babarilin ka ni Enigma. Natakot sa akin mga champion nyo. Wow. Di ba tumanggi ako sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? Ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa sa'yo na may postpartum pa si Mrs. Di pa talaga maganda lagay namin. Di ba? O kahit sabihin ko pa sa'yo, baliwala rin, di ba? Tas sa'yo, yung tumanggi ng maayos, natakot pala. Abay gago! Nasobraan kayo kaka. Real motherfucker!
ganun ka-teknikal, di ganun ka nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak. Responsibilidad sa liga, responsibilidad sa pamilya. Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema. Nung pandemya, heavyweights, takot na magpakita. Ako, swab test from Cebu to Manila. Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nang bunga na, kala nyo talaga, sumamba lang ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion yung punyeta na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Kaya mahiya-hiya ka naman kung ididis mo lang yan ngayon. Sige lamang na kayo sa akin sa utakan, pero di nyo matatawaran ang puso ng kampyon. Hindi ako takot marinig sa isang loser na kagaya mo ang mga kahinaan ko na matagal ko nang tanggap. Basta sa mga hain ko walang nag-aambag at di ako mapagpanggap. Isang beses sa isang taon lang kung makaganap. Nung isa buhay lang naging babad. Bisaya ka bisag di magkadimao ang gusto isulti sa Tagalog. Pero minti gihapon mo palang. Ngayon, Mr. Character Assassinator, sagutin mo ko dito sa harap. Di pa napakatagal mo na sa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stop. Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi-gestures, delivery, may nilamang kabakap. Nasa 27 battle mo sa flip-top. Ang mag-breakdown lang ng estilo ang pinaka-improvement ng iyong rap. Ano? Bagay na kahit si Hip Hop Heads TV nagagawa. Pag naka-zone na sa round 3, kala nyo talaga nagwawala. Pero pag na-point out yung weakness, pansinin nyo yung mukha. 3GS ka nga, lakas mga star, pero pag nagantihan kung umiyak ang lala. May mga achievements din ako, pero walang panama yun ikukumpara sa kanya. Pero hinahamon niya pa rin ako, kasi deep inside hindi ka talaga masaya. Kaya anong kontento, imbento, huwag mo nga akong gawing tanga. Nagpaparamdam ka sa lahat ng kampyon, kasi gusto mo rin maramdaman kanila. Hindi ramdam yung akin. Alam ko yung gago. Ang masakit sa iyo hindi rin. Kahit nag-champion ka, sakse ang mga tao. Kaya sige, galingan mo lang sa pag-iimbento. Pamukha mo gaano to kawak. At huwag kang pumalpak sa napili mong ata. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Sinangina, pare, hindi uubra sa akin yung banat mong may tililing. Breakdown lang daw yung kaya kong gawin. Marahil totoo, hindi naman sa pagmamayabang. Pero dahil sa pagbe-breakdown ko, maraming MC gumaling dyan, tangina mo. Sinangina, pinag-rhyme niya yung chainsaw man, sa dedo man, sa demonyo man. Puta ang galing. Kahit masagwa na pakinggan, pinagpilitan niya pa rin. Man to man, parang nag-threesome na bading. Putang ina pare, that's what. Pagkatapos mong i-cock-block, pinuri mo yung black cock. So ibig sabihin, legit. Kasi laki yun ng titi ng kabayo. Ikaw pa mismo ang source. O ngayon, alam na namin kung ba't yung clothing mo, dark horse. Pati ba naman brief ni Crazy Mix, tol? Lakas ng trip mo, papi. Bagay daw kasi sa Dark Horse kasi tatak ng brief niya, Jackie. Sinyo na ba? Matapos yung round 1 ko, nawalan siya ng kalma. Dinadamihan na yung rebat kahit hindi na maganda. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Pasigaw na. Madali ka lang basagin tanga. Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling lang magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa. Place pistol here. Love ka ng mama mo? Masarap magluto ang mama mo? Pero alam kong may hinanakit ka rin na sa tuwing sinasandok ko ang pang-apat ko na plato ng kanin na sama niya makatingin. Artista na daw to eh. Eh parang rape lang. Pilit pagkakapasok. Eh di marami ka ng pera ngayon. Pili ka bagong batok. Eh, pinagtawanan mo pa ng harap-harapan. Eh ang mga tigyawat mo nga sa likod, hindi mo maagapan. Alam naman natin pag may mga tigyawat sa likod, napakarami niyang tao
naman. Iba't umaas ng malinis ang hayop na yan. Inasar mo pang mabahaw si Marshall? Ikaw rin naman! Napakayabang nito ni Gago. Porkit ang daming gigs na bago. Tinitimbang ka muna bago. Ilagay sa kargo ng eroplano. Nalalaman ng Pilipinas pag sa ibang lugar to dumadayo. Nadedetect ng Richter scale pag may lakad to si Carlo. Kaya bad trip sa'yo si Cardo. May napansin nga ako na scene. Nung tinutok na sa gang nyo, magkahati kayo ni Crazy Mick sa buong screen. Tabang yapo. Molly Tao Chong, nung narinig ko nga yung baby giant, akala ko ikaw yun. Pero mayaman na to ngayon. From kangkong to kampiyon. Kaya feeling lodi na. Kaso mas naging corny pa. At naging shit yung lohi ka. Feeling boss si Baby Josh, naging Josh, mohi ka. Ano, punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smaglas, Nikki, Zaito, Gago! Wala nang creativity bitaw mo, tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama. Yeah. Kaya tamang lait na lang ng mga bagay na wala sa kanya para makahigit. Kahit sa loob-loob niya gusto niyang mapa sa kanya lahat ng anggulo kong binanggit. Kasi nalilimos ka na lang ng atensyon. At yun ang katotohanan na hubo. Pinapapangit yung magandang imahe. Baka sakaling may mauto. Kaya madalas kang tumingin sa mga tropa sa likod pag may magandang linyang nabuo. Kaya madalas kang gumaganto pag nadadala ka ng pugso. Kahit putang ina mo, mukha ka na spoiled na bunso. Ha. Ganto si J Black pag kalmado lang. Astig talaga. Kaya pala din niya ito mabasag-basag. Plastic pala. So pag-usapan naman natin yung asawa mong ginagawa mong content. Pag-usapan natin yung asawa mong ginagawa mong content. Okay? Tangina, para sa views at likes yung asawa niya, binabastos niya ng ganun-ganun lang. Nung nag-trending yung nililimas-limas niya yung puwet, agad pa yung nasundan. Kahit aware kang pinanood ka lang dahil sa puwet mong pinaglalaruan, mahiya ka naman, J Black, asawa mo yan. Real shit, pare. Real shit, pare. Real shit, pare. Alam niyo kasi kung ano yung nakakatawa? Para sa like at views, handa niyang gawing content pati puwet ng asawa niya. Lahat daw ng kikitain ng video, mapupunta naman daw sa anak. Walang labis, walang bawas. Eh bakit hindi mo pa piniga yung suso para mas marami kang panggatas? Tangina mo! Alam niyo ba kung bakit ito naging ganyang kadesperado? Hindi niya kasi na-enjoy yung perks ng kampyonato. Unang laban kay M-Site, buong-buo kanyang kinain. Wala kang nagawa sa Marshall nung bigla kanyang harangin. Kay Harlem, sigaw niya, rare-rirolo kasi kalaban niya si Harlem. Ang dami ng R na sayang lang yung oras namin. I get that. Papa ka na. May bagay na bumago sa iyong nakagawian. Di madali maging magulang, di maitatanggihan. Pero isn't it ironic na tumatanggap ka ng laban para makapag-provide at siya ay mabigyan, pero kada hindi ka magpapakita ng laban, siya din yung ginagawa mong dahilan. Tama, di ba? Sa buong battle rap career niya, hindi ba strange na isa lang yung pinaka-decent niyang performance versus range pa? Tinira-tira yung tropa, lumabas yung pagka-plastic labo. Yung kaibigan ni Real Talk, nilabas lahat ng baho. Kung pinakain mo siya ng alikabok, that means matagal na yung nakatago. Tangina. Ngayong di nag-benefit sa pagiging champion sa poder ni Range, balik na. Pero hindi na mababalik yung masasakit na salita. Kung nagawa mong mag-survive sa gubat, di na yan nakakabigla. Kasi hanggat may makakapitan ay buhay ang linta. Ihanda na ang heart. Kasi papunta na tayo sa exciting part. Paano nga ba gawin ang estilo ni Pistolero?
line marking, crowd manipulation, stating the obvious, exaggeration, at angles na alam niyang mag-a-agree ang majority ng crowd. Witty jokes at rebuttals niyang nakaka-proud equals pistol here. Pumutok pangalan mo kay MR. Renown mo yung complex wording. Si Batas, then Longcorio, pinagmukha mo na bonjing. Ha! Galit na galit sa complicated elements. Pwes, wala kaming pake sa yung sentiments. Hindi kami ang mag-a-adjust para mag-gets mo aming reference. Hindi ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Gusto ko lang na matutunan mo na kung hindi mo na-enjoy ang pagkabata, irresponsable mga magulang mo. Childhood ni Akata, kinumpara niya sa sarili niya. Eh wala naman kayong pinagkaiba, pareho lang kayong tanga. Iniwan siya ng nanay niya kasi trabaho ang inuna. Habang ikaw di mo na-enjoy yung pagkabata kasi pinagtrabaho ka na muna. Kaya ibahin mo kami sa'yo. Ikaw yung dapat na ma-conscious. Nag-breakdown ng stilo, hindi no? Tawag dyan, hocus-pocus. Alam na agad ng mga tao kung saan angulo siya nakafocus at anong naiambag mo na bago. Wala no, nagde-define ka lang kasi ng obvious. Malamang yung angulo niya, hayag na internet available. At kung ano lang yung mas naaalala ng tao, kaya mas lalong relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi nabanggit ka ng champion, 666, 999, range, ganyan ka ka-predictable! Oh, lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para mag-gets na marami? Game? Sige, 3GS, pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko hindi to totoo. Sir, pagtapos ng laban na to, ano kasunod? Shernan versus ang maestro. Siyempre, off-cam, tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago, kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Sak Maestro, pasimpleng bubulong yan lang. Hindi naman rekta. Parang nagamit na yun ah. Hindi totoo, hindi totoo. Parang nagamit na yun ah. Basta ganun yung buod. Hanggang sa madistract yung mga judges at hindi na marinig yung linyang kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng makaapekto sa napaka-importanting laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa yang makasaysayang tagpo. Tapos sisirain lang nito mga selfish na bobo. At yan ang sagot sa tanong ni Apex kasi Anipa, paano nyo naloko? Isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal. Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga nagawa mong itaya. Nung nag-flop pagiging seaman, eto nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Sa 3GS kagalit, kaya enigma ka magwawala. Sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka na namamakla. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado, walang susugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganto na magkokontrol ng sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? Hindi lang ikaw ang ganon. Next angle, game. Pagsusulatan ng 3GS. Hindi naman yan totoo. Kasi wala bang panalo si Lil Weng, ay sus. Bakit mo nga naman susulatan yung kagrupo mong hindi kayang magbigay ng views? M-Side, Shernan, Lilcram, K-Ram, Pistol, Acer. Oh, kalma ka lang. Gusto ko lang nasabihin na pag pumupunta akong Manila, sila talaga yung mababait at namamansin sa amin. Hindi suplado tulad ng uprising. Kaya kupal ka, bro. Pabayaan mo silang maging maarte. Kasi depende na yan sa tatanggap. Pabayaan mo sila na dumiskarte kung anong gagamitin nilang sangkap. Sa kultura dapat balanse at lahat tayo dito may ambag
At isa ka sa responsable kung ba't namamatay creativity sa battle rap. Kaya ka nananalo, kaya ka magaling sa crowd control kasi naloloko mo mga tao. Kaya ka palaging nananalo kasi binobobo mo mga hurado. Wala kang pinagkaiba sa mga politikong abusado dahil kung matalino kayo, hindi niya kayo kontrolado. Kaya Mot, ha? Yung kinatatakutan mo na baboy, tapos ko nang i-marinate. By the way, sa next battle ha, wag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling estilo galit kami. Kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na estilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalinong nakagets, mission cleared. Nag-backfire estilo mo, tol. Pew, pew, pistol here. 14, Pistolero vs. J Black. Mag-isang beses ko nagustuhan yung laban niyo. Kung nasiyahan ka sa laban ni na J Black at Pistolero at gusto mong makita ang higit pang mga laban na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga update at mga bagong laban. Salamat sa iyong suporta at sana'y magpatuloy tayo sa pagtuklas ng mundo ng flip top at rap battles hanggang sa susunod na video ka highlights.